sa may picture. Congressman, dito may kanal, may palak. Pero gusto ko yung sinabi niya, nakakaintindi na ako naman, magandang araw, mga kababaihan, mga kalalakihan. Ang galing intindig, mga. Pag nakalusot ang your next choice. O, your next choice tayo! Yes! Ating Ama. Hindi ba? Sa totoo lang. Malulungkot ka bakit kailangan pagbabaguhin. Yung araw sa atin, di ba? Ang sistema natin, health center 1-2. Ano sawa? Punta ka anytime. Makakuha ka man lang ng maintenance, ng vitamins. Sa totoo, pagka in-online mo pa yan, di dalawa pa binabagabag ng tao. Bakit? Una, nung araw, may dalang reseta yung tao. Maglalakad doon sa health center. Sasabihin niya sa isipan niya habang naglalakad, sana may gamot, sana may gamot, sana may gamot. Diba papakasakali yun ng tao eh. O ngayon, dalawa na pero problema niya. Wala akong load. Masarap sumunod sa gobyerno. Masarap gumawa ng regulasyon. Pero ang regulasyon kailangan hindi nakakapagpahirap sa tao. At ang regulasyon dapat nauunawa ng pagkaratan. Nakapag-aral hindi, mayaman hindi. Lahat dapat lagi mong isisipin, mauunawa ang buto ng pagkaratan. O baka para sa ilang lang ito. Nakasabihin ako ng wala. Bago-bago lang, may naman regulasyon. O buwi kayo. Pangalawang hope. Pag-asa. Uwiin nyo sa inyong mga pamilya. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Ibabalik natin yung magaang na sistema ng health center. Di ba tinatanggal na ngayon? Mag-aalala na lam na dis. Hindi, umanatag kayo. Tapos na po, uwi na. Uwi na. Bawal na. Kasi baka pag umapot ko ng dealer, mag-abono pa si Congressman Joey Yupi. Hindi, inuna ko muna yung problema ng tao. Yung mga simpleng bagay yun eh. Inuna ko muna, nakita niyo naman yung mga pagawain bayan. Naganap. Nakatawid tayo sa COVID. Natupad natin yung mga pangarap natin. O ngayon, kung nagre-reklamo sila marami tayong utang, o di umalis sila dyan, ako magbabayad. Manunong ba? Totoo lang. Pag ayaw mong bayaran, puro ka reklamo. Pero nagtataka lang ako ha. Pagkaupo nila, may utang na eh. Bakit ang pagkaupo nila, pinupuri ako? Ngayon mag-aalalan. Masama. Hindi ko talaga mag-explain. Pero that's water under the bridge. Kaya ako ang taong bayan ng Musga. Gusto niyo ba akong bumalik? Bakit sinacharot ko lang ako ha? Hindi, kasi mahaba itong laban na ito eh. Mahaba ito, baka manlamig kayo. Kasi, tingnan ninyo ha. Ngayon, halalan. Araw-araw, baba ng akap, AX, saka dupad. Naku, mag-aaryahan na naman yan. Naku, babahayan. Pero, may tayo naman ako. Ano pa yun? Kunin nyo, sayang din yun. 2 bulig din yun eh. 4,000. 6,000. Wala kang kahirap-hirap. Kukunin mo lang. Pera naman ang taong bayan yun eh. Tama ba? Kunin mo, sarap-sarap. 2 bulig. Kukuha ka ng walis sa may picture.
palak. Ayos na. Ayos na po ito. Oh, sayang eh. Oh. Diba? Pero, may papaalala ko sa inyo. Pipikit ang mata nyo. Magpapantay ang paa nyo. Isipin ninyo, anong uri ng liderato at gobyerno iiwan nyo ang inyong mga mahal sa inyo? Dahil kung hindi, ipapaalala ko sa inyo yung buhay ni Juan. Si Juan namatay. Pumunta ng langit. Inawat ng bantay sa langit. Teka lang. Hindi ka nakaunlay. Alright. Total, maraming bagong regulasyon sa Maynila. Meron kami regulasyon ngayon. Kailangan manatili ka na isang araw sa impyerno at isang araw sa langit. Pagkatapos nun, malaya kang makakapamili. Walang nagawa siya sa bantay sa langit. Buwaba ng elevator. Papunta ng impyerno. Pagbukas ng elevator. Sa impyerno lang yung gulat niyo. Wow! Boracay! Ang ganda ng impyerno. May golf course. At ang mga babies, papampang. Ang sarap ng buhay sa impyerno. Ang mga tao ay nagbabatuan ng hamon. Ang alak, 1-2. Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw, makita mo sa langit. Pagbukas ng elevator sa langit, nakita niyo ng mga tao. Kahapon, nagdarasal. Sabi niyo, walang ganap. Matapos ang isang araw, marap siya ulit sa bantay sa langit. Juan, ikaw ba'y nakapamili na? Opo, sa impyerno po ako. Mabilis sa tugon ni Juan. Sumagay siya ng elevator, pababa ng impyerno, pagbukas ng impyerno, laking gulat ni Juan. Yung Boracay, naging dagat-dagatang apoy na kumukulong na sopo. Yung mga babies, yung mga pampam, may buntot at sunan. Ano nangyari dito sa impyerno? Ang mga amon, buto-buto na lang. Nakita niya si demonyo, halika dito, demonyo ka talaga. Ano nangyari sa impyerno? Kahapon lamang, ang ganda-ganda ng impyerno. Sumagot si demonyo, kahapon, nangangampanya kami. Ngayon, bumoto ka na. Sabi nga ni John Lloyd, ingat. Opo, ayan ay kapulutan ninyo ng aral na ipagpapaalala sa ating mga sarili, buhay natin ang nakasalalay dito. Hindi tungkol sa magkakapatid, kinakapatid o mga politiko. Ito ay buhay. Kung ginampanan mo ang tungkulin mo sa taong bayan, manamlay ka sa bahay, hintay mo halalan, iboboto ka naman ng taong bayan. Promise, gusto niyo akong bumalik? Total, kayo may gusto niya. Okay. May hingin ako. Gusto niyo ba bumalik yung mabilis na kilos? Yes! Kasi hindi pa natin pinag-uusapan dito yung kadugyutan ng Maynila na naman. Hindi pa natin, kasi kalsada lang yun. Inuuna ko muna yung problema ng tao. Pero nagbalik ka na naman ng kadugyutan dito, mga talongges, nagkalat na naman. Totoo lang. Pero hindi pa yan. Importante, tao muna. Gusto niyo akong bumalik? Yes! Sige, suklian tayo. Hihingin ako sa inyo. Pwede ba straight? Yeah! Promise? Yeah! Promise? Supaman? Textman? Mamatay na sila? Hindi, ayaw ko kayo mamatay. Kayo kausap ko eh. Hindi, ito. Mga taga-Pandakan. Ito, si Kid Malasigan. Kaloy Walter Castaneda. Rosian Elmer Jower Par. Pero gusto ko yung sinabi niya, nakakaintindi na ako ng magandang araw, mga kababaihan, mga kalalakihan. Sayang.
Loko. Ang galing intinit lang, ha? Pag nakalusot ang your next choice. Lusot. At siyempre, Doc Mercado. Chris Mandoriol. At ang kasing edad nyo. Sabi nga sa talpakan, pagsalang pa lang, panalo na. Texas sa Texas. Ang ating minamahal na masipag, lagi nasa ating komunidad. Lou Veloso. Gusto nyo, kayo naman ay kain ng adobo. Pwede ba? Ibahin nyo naman, mechado. Pwede? Congressman Joey Oy! Straight! Huwag niyo akong bibigyan ng vice mayor na kalaban. Ha? Masakit sa ulo yun. E di urutan na kami ng urutan sa politika, tama ba? Gagastos lang ako ng oras para bigyan ng atensyon yung mga kapritsyo niya, tama ba? O di gastusin ko na lang sa problema ninyo yung oras ninyo. Tama? Huwag na yung pwede, hindi na pwede yun. Hindi nyo nga nakikita yung pagkasangkalalan. Bibigay lang yung card. Totoo naman. Totoo naman, di ba? Tawagan niyo to pag nanalo tayo. Ba, ang galing lapitan, ang hirap hanapin. Pwede, straight. Vice Mayor G. Atienza. Promise, ha? Bibili ako ng dividendaso pagkatapos ng eleksyon. Bibili ako, pabukas ko sa loob. Yung prueba. Sisigilin ko kayo. Pabantayan ako yung boto. O pagkatapos noon, ako naman ang sinilin niyo. Basta pag nakita ninyo, kasi baka hindi nyo kabisado mga mukha nila. Diba? Hindi ba kilala na natin? Pero baka, naman, pag may nangamay na kandidato, tanongin ninyo, kanino ka? Pag sinabi niya, ladies choice, maasim yun. Oh, mayonnaise. Maasim yun, di ba? O sige, mag-iat din yan. O pag nakita nyo naman, sa gamit nila nakalagay, your next choice. Sabihin nyo sa kanila, maliligtas ka. May tatala ka. Hindi ka malulugmok sa taga-taga-ata mo po. Ha? O your next choice tayo! Straight! Promise, ha? Malaman. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Sa mga lolo ko, nanay tatay ko senior citizen, pahabain ninyo birthday nyo. Maging malusog kayo. Kasi siyang na taon na to. Wala nang tigilan. Togit sa tayo. Togit sa tayo. Sa tulong niyo ka. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng pangitapan. I love you! Manila! God first! Thank you!